Sa kusina ko noon, habang nagpapalamig ng tubig, nakita ko ang liham. Hindi galing sa bangko, kundi sulat kamay ni Ramon, ang asawa ko, para sa nanay niya. Nakasaad doon na kailangan niyang ibenta ang lupa na regalo ko sa kanya para sa investment niya. Pero may nakasulat sa gilid, parang mabilis na dood lang, ang pangalan ni Carmela. Nakatingin ako sa aking kamay na may hawak na ladle. Hindi ako umiyak, naramdaman ko lang ang pag-init ng dugo ko. Akala niya wala akong alam. Pero alam ko kung paano magbilang. At hindi ko hahayaang maging zero ang lahat para sa akin. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Mabigat sa dibdib, iyon ang unang salita na pumasok sa isip ko. Ako si Maria. Medyo nasa edad na, hindi na bata, pero hindi pa rin matandang-matanda. Dati, ang buhay ko ay puro numero lang, mga balance, mga closing fiscal na nakakapagod. Naging asawa ako ng isang lalaking minahal ko, si Ramon. Para sa kanya, inilaan ko ang lahat ng kinita ko sa 10 taon ng pagpupursigi ko, mga perang pinaghirapan ko, para lang maitayo niya ang sarili niyang kumpanya. Ngayon, nakaupo ako sa isang sulok, halos nakatago, sa isang cafe sa Ayala Heights. Napaka-elegante ng lugar. Pinili ko talaga itong madilim na sulok sa likod ng mga halaman, perpekto para pagmasdan ang lahat, pero walang nakakakita sa akin. Sa ibabaw ng mesa, ang yelo sa orange juice ko, matagal nang natunaw. Huminan na ang lasa, naging tubig na lang na may 2 bahagi. Mga 10 metro ang layo mula sa akin, sa mesa numero 7, malapit sa maliit na fish pond, naroon si Ramon. Hindi siya nag-iisa. Ang babaeng nakaupo sa tapat niya, nakasuot ng pulang seda na ang ikli ay nagpapakita ng mahahabang binti si Carmela iyon. Kilala ko siya. Sino ba sa mundo ng negosyo at pagpapadala ng barko ang hindi nakakakilala kay Carmela? Asawa siya ni M.A. Gabriel De Leon, ang pinuno ng De Leon Shipping Group. Nakangiti si Ramon. Ang ngiti na minsan kong minahal ng todo. Ang ngiti na nagtulak sa akin, isang auditor na metrika, na isuko ang karera ko para maging anino niya. Ang singsing na platino na pinili ko, suot pa rin sa kamay niya, ay nakahaplos sa kamay ni Carmela. Walang pudor. Hindi ako umiyak. Tuyong-tuyo ang mga mata ko. Sa edad na iyon, 10 taon kong kinalaban ang stress ng mga libro at tax closures, nagkaroon ako ng isip na kasing lamig ng yelo. Ang nararamdaman ko lang ay parang may 1,000 kilong bato sa dibdib ko, humahad lang sa paghinga. 1 buwan pa lang ang nakalipas, umuwi si Ramon na parang kamatayan ang nasa mukha. Sinabi niya, may malaking problema daw sa batas ang kumpanya, baka maembargo lahat ng ari-arian. Pinilit niya akong pumirma sa isang kasunduan para sa mutuo agreement na diborsyo. Maria, sansalang ito, pakiusap niya. Hindi ako nagduda. Kailangan ko lang ilipat ang isang lote sa pangalan ko para sa bagong proyekto. Kung nasa pangalan nating 2 at lumubog ang kumpanya, kukunin ng bangko pati ang bahay na titirhan mo at ng mga bata. Pumirma ako. Dahil nagtiwala ako. Dahil gusto kong protektahan ang bubong ng magiging mga anak namin kahit wala pa kami. Pag naayos na, ibabalik ko sa pangalan mo lahat, pangako. At ngayon, ang katotohanan ay nakatayo sa harap ko. Walang lot. Walang proyekto. Tanging isang sinungaling na lalaki na nagplano ng bagong pugad sa sakripisyo ng kanyang tapat na asawa. Sapat na ba ang nakita mo? Bigla, isang malalim at bahagyang paos na boses ang umalingaw sa itaas ko. Napapalingon ako. Isang matangkad, imposanting lalaki, nakasuot ng mamahaling bespoke na gray na suit, ay nakatayo sa tabi ko. Ang mukha niya ay matulis, ang mga mata niya ay malalim, pero kasing lamig ng lawa kapag taglamig. Si M.A. Gabriel De Leon iyon. Ang asawa ng babaeng sobrang lambing kay Ramon. Hindi ako nag-imbita, pero naghila siya ng upuan at umupo sa tapat ko. Ang tindig niya ay ng isang taong sanay mag-utos.
Mahinahon pero may otoridad. Naglagay siya sa mesa ng isang makapal na dossier. Ang tunog ng papel sa kahoy ay tuyo at sigurado. Inaaksayan ng asawa mo ang pera ko, sabi ni M. Gabriel. Ang tono niya ay parang nagkokomento lang siya sa pang-araw-araw na financial report. At naghanda na siya ng daan para iwan ka sa kangkungan. Tumingin ako sa dossier tapos kay M. Gabriel. Ano ang gusto ninyo? Hindi siya sumagot agad. Tinulak niya ang folder patungo sa akin. Buksan mo. Pahina 5. Dahan-dahan, nanginginig ang mga daliri ko habang binubuklat ang mga pahina. Sa pahina 5, naroon ang certified copy ng kasunduan namin sa paghihiwalay. Ang petsa ng pagpirma ay 1 linggo pa lang ang nakalipas. Ang pulang selyo ng korte, parang nakakatawang duguan na biro sa buhay ko. Paano? Paano ito nangyari? Sabi niya, hindi pa niya isusumite. Isusumite niya agad pagkatapos mong pumirma, putol ni A. Gabriel. Ang boses niya ay yelo, malupit, pero ito ang katotohanan kailangan kong marinig. At dahil pumirma ka sa settlement agreement na walang pagtatalo sa mga ari-arian para tulungan siyang umiwas sa batas, sa ngayon, wala kang legal na pag-aari. Ang bahay na tinitirhan mo, ang sasakyan mo, kahit ang perang kinuha mo sa joint account para ipa-invest niya, lahat, legal na sa kanya. Nahulog ko ang dossier. Ang pakiramdam ng pagtataksil, ng panloloko, ay umakyat sa lalamunan ko na parang mapait na apdo. Hindi lang asawa ang nawala, kundi pati ang dignidad ko at ang paniniwala ko sa kabaitan ng tao. Ako, isang sertipikadong accountant na hinahangad ng maraming kumpanya, naloko sa pinakamasakit na paraan ng lalaking kasama ko sa buhay. Ang pinakamalaking pagkakamali sa aking pag-iral. At ang kapalit, ang lahat ng aking kabataan at ari-arian. Nakatitig ako sa mga salita sa papel. Wala akong binigkas. Ang nararamdaman ko ay hindi luha, kundi galit na nagiging bato sa lalamunan. Ang boses ko ay halos hindi lumabas nang tanungin ko si M. Gabriel, wala na po bang paraan? Sinabi niya, hindi niya isusumite hanggat hindi gumaganda ang takbo ng negosyo niya. Tumango si M. Gabriel, seryoso ang mukha. Maria, nakita mo na ang selyo. Valid yan. Ang pag-asa mo na magiging maayos ang lahat iyon ang pinakamalaking asset na nawala sa iyo. Tinitigan niya ako, tinitimbang siguro kung umiiyak ba ako, kung sisigaw ba ako. Wala. Ang mga taon ko sa accounting ay nagturo sa akin na kapag may write-off na, tapos na. Tapos na ang investment na iyon. Ang pera na ginagamit niya para aliwin si Carmela, pera ko iyon, Jim F. De Leon, mariin kong sinabi. Hindi lang ang bahay ang nawala. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ko para suportahan ang pangarap niya. Huminga ng malalim si A. Gabriel, ang paghinga niya ay parang tunog ng makinang malapit ng mag-overhead. Tama ka. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating kumilos. Alam mo ba kung bakit ko kailangan ang tulong mo? Dahil si Carmela, kahit paano, ay may alam sa negosyo ko. May mga tao siya sa accounting na pinagkakatiwalaan niya para itago ang pandarayan niya. Pero ikaw, Maria, ikaw ay isang auditor. Nakita mo na ang mga numero at mas alam mo ang batas kaysa sa kanila. Ano po bang gusto ninyo, De Leon? Gusto niyo bang makipagpalit ako ng asawa? Hindi ako interesado sa anuman, lalo na sa pera ninyo. Sagot ko, ang tinig ko ay bahagyang nanginginig, pero pinilit kong maging matatag. Hindi ko kailangan ang pera ko. Kailangan ko ng hustisya. At gusto ko nang mapapatungan ko ng responsibilidad ang dalawang taong ito. Umiti siya, isang maliit na ngiti na hindi umaabot sa mata. Hindi kita hihingan ng pag-ibig mo, Maria. Hindi ko rin kailangan ang pagmamahal ko. Kailangan ko ng katuwang na marunong magbasa ng mga papeles na hindi matatakot. Ikaw ay legally single na ngayon. Legal. Ako rin, tapos na ang proseso ko kay Carmela, pero dahil sa paghahati ng ari-arian, hawak pa rin niya ang financial power sa kumpanya ko.
Wala na akong pakialam sa inyong buhay mag-asawa, sagot ko. Ang issue ko lang ay si Ramon. Ang bahay ko. Ang dignidad ko. Ayan ang punto. Pareho tayong may matinding dahilan para kumilos. Sa loob ng ilang oras, magiging legal na asawa kita. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi para magkaroon ka ng legitimacy sa loob ng kumpanya ko. Wala kang makukuha sa akin kundi ang pagkakataong makuha mo ang katarungan mo. At kapalit nito, ikaw ang maglilinis sa lahat ng kalat na iniwan ng asawa kong si Carmela at ng dating asawa mong si Ramon. Tinitigan ko ang mukha niyang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Isang malamig na kasunduan. Isang hostile takeover ng buhay ko. Sa 8:00 bukas ng umaga, sa civil registry, sabi niya. Magpapakasal tayo. Walang kasal na malaki, walang seremonya, para sa mga papeles lang. Kung papayag ka, simula bukas, ikaw ang magiging heiress de Leon. Parang may humawak sa dibdib ko. Kinakabahan ako. Ito ba ang tamang daan? Makikipaglaro ako sa apoy, kasama ng isang taong kasing lamig din ng aking damdamin ngayon. Tumingin ako sa kabilang mesa. Nakita ko si Ramon na humahalik sa noo ni Carmela, ang tingin ay panalo. Inakala niya na ako ay isang tanga, isang alipin sa kusina at mga libro. Akala niya siya ang nanalo. 3 segundo. Iyon lang ang kinailangan ko para magdesisyon sa pinakamalaking taya ng buhay ko. Wala na akong dapat katakutan. Tanggap ko, sagot ko, ang boses ko ay matatag. Pero may isang kondisyon, G.F. De Leon. Kailangan ko ng ganap na kontrol sa finance department ng De Leon Group. Walang makikialam sa paraan ng pagtatrabaho ko. Umiti siya ulit. Hanggang bukas, Jimres De Leon. Tumayo siya at naglakad papalayo, naiwan ako sa lamesa kasama ang dosye. Ang planong pagganti ay nagsisimula ng mabuo sa isip ko. Kailangan kong maging mas matalino, mas mabilis, at ngayon, mayroon na akong kasangga kahit pa sa isang kasunduan lamang. Kinabukasan, maaga ako. Pinili ko ang isang damit na kulay ivory, simple ngunit elegante, na nagbigay diin sa tindig na dati ko lang tinatago sa ilalim ng maluluwag na corporate suits. Nag-ayos ako ng ayos, tinakpan ang mga bakas ng gabing walang tulog sa pagbabasa ng batas. Sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko. Hindi na siya ang Maria ng kahapon. Ang Maria na iyon ay namatay kasabay ng kasulatan ng diborsyo. 7:00 sa Media Line 9, nandoon na ako sa harap ng civil registry sa Maynila. Isang kislap na may batch ang huminto sa harapan ko. Bumaba si Amy Gabriel. Wala siyang kurbata ngayon, kaya mas bata ang dating niya, hindi kasing seryoso. Punctual, bati niya. Galing sa professional training, sagot ko ng diretsahan. Pasok na tayo. Ang proseso ng pagpapakasal ay nakakagulat na mabilis dahil sa paghahanda ni Amy Gabriel. Nang pirmahan ko ang pangalan ko sa tabi ng pangalan niya sa marriage certificate, may kuryenteng dumaloy sa likod ko. Hindi iyon kaba ng pag-ibig, kundi ang kaba ng isang sundalong binigyan ng mabigat na armas bago sumabak sa digmaan. Paglabas namin, kinikislap ng sikat ng araw ang dokumento sa kamay ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Inilagay ko ang certificate sa hood ng may batch ni Gabriel. Kumuha ako ng isang malinaw na litrato. Sa larawan, ang pangalan namin ay magkatabi at ang pulang selyo ay kitang-kita sa gintong logo ng TEE sa harap ng kotse. Binuksan ko ang WhatsApp. Hinanap ko ang contact na If I Love, hindi ko pa napapalitan ang pangalan. Ikinabit ko ang litrato at nagpadala ng maikli, matipid na mensahe. Salamat sa lihim at maagang pagpapalaya sa akin. Dahil dyan, nakapagpakasal ako sa president ng De Leon Shipping Group ngayong umaga. Good luck sa inyo ng iyong kabit. Agad lumabas ang double blue check. Si Gabriel, na tahimik lang na nakatingin sa ginawa ko, ay bahagyang umiti. Mas laban ka pa pala kaysa sa inakala ko. Sa negosyo, tulad sa digmaan,
ang element of surprise ang nagpapanalo sa 50% ng laban, sagot ko habang isinasara ang bag ko. Dalhin mo na ako sa opisina, Dean De Leon. Kailangan ko nang magsimula. Sa daan patungo sa punong tanggapan ng De Leon Group, inabot niya sa akin ang employee at ang appointment letter. Chief Financial Officer, Sia. Nataas ang kilay ko. Nagtiwala na kayo agad sa akin sa ganoong posisyon. Hindi ako nagtitiwala sa iyo, Maria. Nagtitiwala ako sa set ng paghihiganti mo at sa kakayahan mo, sagot niya ng prangka. Ang posisyong ito ay kontrolado ni Carmela sa pamamagitan ng kanyang tauhan, ang dating head of accounting. Tinanggal ko siya at ikaw ang ipinalit ko. Mayroon kang ganap na kapangyarihan sa pagdedesisyon. Gamitin mo ng tama. Naramdaman ko ang bigat ng sulat. Hindi lang ito trabaho, ito ay isang espada, isang mandato. Pinikit ko ang mga mata ko, iniisip ang organizational chart ng FEFI na pinag-aralan ko buong gabi. Si Carmela, kahit nahiwalay na, ay isa pa ring malaking shareholder at alam niya ang maraming sekreto. Hindi lang siya ang naglilipat ng pondo. Mayroon siyang buong network ng mga kasabwat sa ibaba. Ang misyon ko ay putulin ang mga ugat na iyon isa-isa. Ihiwalay si Carmela. At ang pinakamahalaga, humanap ng ebidensya na nagkonspirasyon sila ni Ramon para mag-launder ng pera. Pagbabayaran ni Ramon ang pagmamaliit niya sa isang taong sanay magbantay ng pera ng iba. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang matayog na 30-story building sa sentro ng pinansyal. Bumaba si Gabriel at inikutan ang sasakyan para pagbuksan ako ng pinto. Isang galaw na galand, hindi dahil sa pag-ibig, kundi para sa representasyon na nakikita ng daan-daang empleyado sa salamin. Handa ka na ba? Tanong niya ng mahina. Lagi, sagot ko, at naglakad ng mataas ang ulo sa tabi niya. Simula sa sandaling iyon, opisyal nang nagsimula ang digmaan. Ang cellphone ko sa bag ay nagsimulang mag-vibrate nang pumasok kami sa pribadong elevator ng presidensya. Tiningnan ko ang screen. Si Ramon. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang tumunog hanggang sa naputol at tumunog ulit. Pangalawa, pangatlo. Ang aking katahimikan ay ang pinakamasakit na psikolohikal na pagpapahirap para sa kanya. Maaari kong isipin na sa isang mamahaling penthouse sa distrito ng Chamart, si Ramon ay nagwawala na. Baka ibato na niya ang cellphone niya sa sofa, namumula sa galit, nagkakamot ng walang direksyon. Si Carmela, sa tabi niya, ay nagtatanong ng nakakunot ang noo. At nang makita niya ang litrato na ipinadala ko, magbabago ang mukha niya. Nang tumigil ang elevator sa ika-30 palapag, dinampot ko ang telepono. Sagot ko, kasing kalmado ng pakikipag-usap sa isang tagapaghatid. Maria, ano to? Ano ang ibig sabihin ng litratong yan? Prank lang, di ba? Sigaw ni Ramon sa kabilang linya, basag na ang boses dahil sa takot. Hindi niya gustong maniwala. Sa tingin mo, may oras pa ako para mag-aral ng Photoshop. Binitiwan ko ang tawa, may bahid ng paghamak. Papel na puti, tinta na itim, selyo ng korte. Ramon, ikaw ang direktor ng kumpanya mo, hindi mo ba alam ang pagkakaiba ng tunay na selyo sa peke? Kailan mo pa nakilala si De Leon? Sumbat niya, bumalik sa pag-atake. Nagsisimula ka na bang maghanap ng ibang lalaki? Ang tipikal na argumento ng magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Huwag mong sukatin ang iba gamit ang sukatan mo, putol ko, nanigas ang tinig. Ikaw ang nagpa-file ng diborsyo ng palihim. Legal ang hatol ng korte. Single na akong babae at pwede akong mag-asawa ng kahit sino. Bukod pa rito, hindi ba't nakikipag-ugnayan ka sa dating asawa ng current husband ko? Sa usaping negosyo, tatawagin namin itong fair exchange. Napatahimik si Ramon. Narinig ko si Carmela na kinuha ang telepono. Makinig ka sa akin, hayop ka. Akala mo ba makakatapak ka sa FEFU habang nandito ako? Huwag kang mangarap na umangat. Hello, Carmela, sagot ko. Ang boses ko ay matamis, pero matalim.
Nagkakamali ka. Hindi ako nandito para umangat. Nandito ako bilang legal na asawa ng presidente, bilang may-ari ng bahay. Ikaw ngayon, isa ka na lang shareholder, isang estranghero. At nalimutan ko, kakakuha ko lang ng appointment bilang CEO. Ang unang gagawin ko ngayong umaga ay i-audit ang lahat ng utang sa pagitan ng Facebook at ng kumpanya ng ex-husband ko, ang Ramon Reyes Construction. Huwag kang maglakas loob. Huwag mong gagalawin ang mga interes ko, sigaw ni Carmela. Bakit hindi, patuloy ko. Nabalitaan ko, malaki ang utang ng Construction Reyes sa SEFI para sa mga advance na materyales, pero wala pa silang nagagawang trabaho. Bilang CEO, mataas ang risk sa utang na iyan. Sa tingin ko, kailangan kong iutos ang agarang pagbawi ng kapital. Maria, huwag kang magpakabaliw. Nakuha na ni Ramon ang telepono. Ang tono niya ay nagbago mula sa pagiging agresibo patungo sa pagmamakaawa. Pag-usapan natin. Ano ang gusto mo? Bibigyan kita ng bahagi sa pera mula sa lote. Magkita tayo at mag-usap. Ang pera sa lot, mapait akong tumawa. Kunin mo na. Kailangan mo ng maraming pera para ipambayad sa mga abogado para sa mga krimeng sasalubungin mo. Binaba ko ang telepono at pinatay. Ang pinto ng elevator ay bumukas. Sa harapan ko, ang malaking lobby ng Festi. Ang mga empleyado ay naglalakad, pero lahat sila ay yumuko nang makita nila si Gabriel. Tinitingnan nila ako na maihalo ng kuryosidad at pagsusuri. Lumingon sa akin si Gabriel na may bahagyang paghanga sa mata. Pinatumba mo sila sa takot, Maria. Pero ang pagkatakot ay iba sa pagkuha ng resulta. Ihintayin mo na lang, bulong ko. At pumasok ako patungo sa accounting department. Hindi ko sila pinatatakot. Nagdedeklara ako ng digmaan. Ang finance and accounting department ay nasa ika-28 palapag. Isang makapal na salamin na pinto ang naghihiwalay sa mundo ng mga numero. Tinulak ko ang pinto. Sumunod si Gabriel, parang matibay na likuran. Sa loob, ang ingay ay parang magulong bulungan. Ang mga tao ay nagkukumpulan, nagsismisan. Walang duda, kumalat na ang balita tungkol sa biglaang pagpapakasal ng presidente. Katahimikan ninyong lahat, utos ni Gabriel. Hindi malakas, pero ang otoridad niya ay nagpatahimik sa kanila. Lahat ng tingin ay nakapako sa amin. Tinuro ako ni Gabriel. Ito si Ginang Maria de Leon, ang aking asawa, at ang bagong Chief Financial Officer ng grupo. Simula ngayon, lahat ng desisyon tungkol sa kita, gastos, o pag-aproba ng budget ay kailangang dumaan sa kanya. Ang sulat ng pagtatalaga ay ipapadala sa loob ng 5 minuto. Muling nagbulungan ang mga tao, mas mahina na. Hinanap ng mata ko ang isang babaeng nasa gitnang edad, nakasuot ng malaking salamin na may gintong frame. Nakatingin siya sa akin, hindi gulat, kundi may pagka-hostile. Si Virginia Inez, ang kasalukuyang head of accounting, ang kanang kamay ni Carmela. Pinag-aralan ko na ang dossier niya. Si Virginia ang nag-aproba ng maraming peking representation expenses para mailihis ni Carmela ang pera. Naglakad ako diretso sa mesa ni Virginia. Hello, Virginia. Kailangan kong makuha agad ang lahat ng accounting books, digital signature tokens, at ang mga password ng e-system. Tumayo siya, nag-cruise ang mga braso, matigas ang tindig ng taong nag-aakalang siya ang kailangan. Ginang Maria, kailangan ng proseso. Ang mga libro ng maraming taon ay hindi basta-basta maibibigay. Bukod pa rito, sinusunod ko ang mga direktiba ng Board of Directors, kung saan nandoon si Ginang Carmela. Biglaan ang inyong pagkakatalaga. Kailangan ko siyang kumpirmahin. Sinusubukan niyang magpaikot-ikot. Gusto niyang patagalin ang oras para sirain ang ebidensya. Virginia, umiti ako, inilapag ang appointment letter na may pirma ni Gabriel at selyo ng grupo sa ibabaw ng mesa niya. Ayon sa bylaws ng kumpanya,
May kapangyarihan ang presidente na magtalaga ng matataas na opisyal sa oras ng emerhensya. Si Ginang Carmela ngayon ay shareholder lang, hindi executive. Ang utos ng presidente ang pinakamataas na otoridad. Lumingon ako kay Gabriel, tapos bumalik kay Virginia, ang tinig ko ay yari sa bakal. Kung sa loob ng 15 minuto ay hindi mo ibigay ang lahat, isusulat ko ang agarang pagpapatalsik sa iyo, dahil sa insubordination at paghadlang sa operasyon ng kumpanya. Sabay kong utusan ang AT na kunin ang computer mo at humingi ng tulong sa pulisya para imbestigahan ang posibleng krimen ng misappropriation. Pili ka, mapayapang transisyon o umalis ka rito na may kadena sa kamay. Nanlumo ang mukha ni Virginia. Hindi niya inasahan na magiging direkta ako at alam ko ang batas. Tumingin siya kay Gabriel, naghahanap ng tulong, pero si Gabriel ay nakatayo lang, nakakrus ang mga braso, ang ekspresyon ay nagsasabing, suportado ko ang asawa ko. Nanginginig, binuksan ni Virginia ang isang drawer, kumuha ng susi at token. Ibibigay ko na. Mabuti. Lumingon ako sa mga empleyado na halos hindi humihinga. Mula ngayon, magbabago ang mga proseso. Anumang gastos na lalampas sa 3 milyong piso ay kailangang aprubahan ko mismo. Sino mang magtangkang pekin ang pirma o dokumento, magsimula na kayong maghanda ng resignation letter bago ko kayo matuklasan. Galing ako sa mundo ng auditing. Huwag niyo akong subukang linlangin. Inutusan ko ang AT na bawiin agad ang access ni Virginia at palitan ang lahat ng password. Pagkaalis ni Virginia, nakayuko na may dalang kahon ng kanyang mga gamit, umupo ako sa leather chair na kinalabasan niya. Binuksan ko ang computer at nagsimulang dumaloy ang mga numero sa aking mata. Kaguluhan, pero ginto. Ginto na puno ng ebidensya. Tumunog ang telepono sa mesa. Si Carmela. Tinawagan niya ang extension. Nagpakitang gilas ka, ha? Tinanggal mo ang mga tao ko. Ito pa lang ang simula, sagot ko habang mabilis na gumagalaw ang mga daliri ko sa keyboard. Mas mabuti pang mag-alala ka sa sarili mong pera. May nakikita akong mga transfer sa communication agency ng kapatid mo na mukhang kaduda-duda. Ang mga Vicky invoices nila hindi mukhang lehitimo. Sa kabilang linya, katahimikan. At pagkatapos, isang matigas na click. Binaba niya ang telepono. Napabuntong hininga ako at sumandal. Ang tunay na laban ay nagsimula pa lang. Kailangan kong linisin ito at higit sa lahat, kailangan kong maglatag ng bitag para bumagsak sina Ramon at Carmela ng mag-isa. Lumapit si Gabriel, naglagay ng mainit na kape sa mesa ko. Magaling ang ginawa mo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Huwag kang magsaya ng maaga, sambit ko habang humihigop ng kape. Ang pait ay may kasamang tamis sa dila ko. Maghanda ka na. May malaking bagyo pang paparating. Nagsara ang opisina. Ang mga ilaw ay patay na, maliban na lang sa malamig na asul na liwanag ng computer screen ko. 10:00 na ng gabi. Lahat ng empleyado ay matagal nang umalis, pero nandito pa rin ako, nakalubog sa tumpok ng mga dokumentong iniwan ni Virginia. Para sa akin, nagsasalita ang mga numero at sa sandaling iyon, sumisigaw sila tungkol sa mga irregularidad. Hindi ko na kailangan ang mga hacker sa pelikula. Ginamit ko ang pinakasimpleng teknik ng auditing para mabuking ang katotohanan, cross-checking at verification. Binuksan ko ang balance sheet ng ikatlong quarter. Isang linya ang agad kumuha ng atensyon ko. Ang expenses for external services ay tumriple kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nag-click ako sa detalye ng mga account 2 at 9. Isang baha ng mga entry para sa marketing, event organization, at strategic consulting, lahat ay nakaturo sa iisang supplier, ang Orion Communications. Kinopya ko ang taxpayer number ng Orion at ipinast sa Mercantile Information Portal. Ang resulta ay agad-agad. Ang nag-iisang administrator ay si Mario Fuentes. Umiti ako ng mapait.
Si Mario Fuentes ay ang nakababatang kapatid ni Carmela. Ang pamamaraan ay tila masyadong halata, masyadong mabilis para sa isang taong nag-aakala na sila ay matatalino. Ibig sabihin, ang pera ay lumilipat mula sa bulsa ng asawa patungo sa bulsa ng kapatid para sa sariling bulsa rin. Patuloy kong inilabas ang lahat ng electronic invoices mula sa Orion. Ang kabuang halaga ay umaabot sa higit 900 milyong piso sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang mga konsepto ay malabo: honorarium for logistics solutions consulting, event organization expenses for clients. Pero nang ikontra ko ang petsan ng mga di umano'y Congress, wala akong nakitang anumang event na nakarehistro, walang listahan ng mga bisita, walang contract liquidation reports. Malinaw na ito ay kaso ng pagbili ng peking invoice para ilihis ang pondo at iwasan ang corporate tax. Ipinrint ko ang bank statements at ang mga kahina-hinalang invoices at inilagay sa isang pulang folder. Ito pa lang ang dulo ng yelo. Kailangan kong sumisid pa sa mga creditor accounts. Pumunta ako sa account payable, account 410. Naroon ang pangalan ng kumpanya ni Ramon, ang Ramon Reyes Construction. Ang balansing dapat bayaran ay umaabot sa 5 milyong piso. Binuksan ko ang detalye ng kontrata. Ang FSU ay kumuha ng serbisyo mula sa Reyes Construction para sa reforma at pagpapaganda ng kanilang mga bodega sa Valencia Port. Ang kontrata ay napirmahan 3 buwan na ang nakalipas, at ang FSU ay nag-abante na ng 50% ng halaga. Ibig sabihin, 5 milyong piso ang nai-release na. Pero nang suriin ko ang project follow-up reports, ang kolum para sa work accomplished ay 0. Si Ramon ay tumanggap ng 5 milyong piso mula sa FEFI, pero ni isang bato ay hindi pa niya nagagalaw. Dali-dali kong kinuha ang telepono at tinawagan ang project manager ng mga bodega. Daniel, si Maria ito. Pasensya na sa abala sa ganitong oras. Gusto ko lang itanong ang tungkol sa renovation project sa Valencia, yung para sa Ramon Reyes Construction. Ano na ang kalagayan? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos ay isang nag-aalangang sagot. Ah, Maria. Sa totoo lang, hindi pa sila nagdadala ng makinarya. Paulit-ulit ko nang tinatawagan pero ang direktor nila laging nagpapalusot. Sabi nila naghihintay daw ng imported materials. Si Carmela rin, sinabi niya sa akin na bigyan daw muna namin sila ng kaunting palugit. CJ. Salamat, Daniel. Bukas ng umaga, ipadala mo sa akin ang status report na may sign off ng site supervisor. Binitawan ko ang tawag. Malinaw na. Ginagamit ni Ramon ang advance ng FEFI para pondohan ang ibang operasyon o mas malala, para bilhin ang lot na ipinangako niya sa akin para sa diborsyo. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ko. Si Gabriel iyon, may dalang-dalawang Tupperware ng pagkain. Akala ko magpapalipas ka na ng gabi rito sa opisina. Kumain ka muna bago ka magpatuloy. Tiningnan ko siya, tapos ang tumpok ng mga report sa mesa ko. Nahanap ko na ang bakas, mahina kong sinabi. Napakabilis, sabi ni Gabriel habang inilalapag ang pagkain at lumapit para umupo. Ang bango ng steak na inihanda niya ay nagdulot ng pagrereklamo sa aking tiyan. Masyado silang gahaman pero kulang sa pag-iingat, turo ko sa screen. O baka naman sobrang kampante lang sila na walang sinuman ang maglalakas loob na mag-audit sa mga account ng boss nila. Tinitigan ni Gabriel ang mga numero, nanigas ang mukha niya. Nakita ko na siyang nagnanakaw, Maria, pero hindi ko inakalang aabot sa ganoong kalaking halaga. Hindi ka mangha-mangha nagipit ang operating cash flow natin nitong mga nakaraang buwan. Para sa isang logistics group, ang cash flow ay dugo ng katawan. Tumingin siya sa akin at ang determinasyon niya ay tumugma sa akin. Huwag kang mag-alala. Mababawi ko lahat. Kapital at interes. Sinimulan kong kumain. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong mailasa ang pagkain. Hindi dahil sa masarap ang ulam,
kundi dahil alam kong hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Pagkatapos ng isang linggo, ang lahat ay tila kalmado, ngunit alam kong ito ang katahimikan bago ang pinakamalaking unos. Sa umaga ng Lunes, isang email ang dumating sa lahat ng inbox sa buong Faith, kasama ang isang link. Ang subject line ay sensasyonal, ang katotohanan tungkol sa bagong CA, prostitute o luxury escort. Ang link ay naglalaman ng mga manipulated video ng pagpasok ko sa isang hotel, isa palang meeting ko sa isang kliyente noong nasa auditing pa ako, na hinaluan ng mga nakakahiya at nakakabawas danga na tunog. Sa ibaba, isang nakalalasong artikulo ang nagsasabing matagal na akong kabit ni Gabriel, at nagplano akong nakawin ang lahat kay Ramon bago ako iwanan para sa isang milyonaryo. Ang kumpanya ay naging isang kumukulong palayok ng tsismis. Ang mga tingin na dati ay may respeto, ngayoy puno ng paghamak at pagtataka. Umupo ako sa opisina ko, naninikip ang paghawak sa mouse. Mas malala pa pala ang naisip kong gagawin ni Ramon. Gusto niyang sirain ang reputasyon ko para mapilitan akong mag-resign. Tumunog ang telepono ko. Si Gabriel. Nakita mo na ba ang email? Ang boses niya ay hindi nagbago kasing kalmado pa rin. Naglalaro na siya sa maruming paraan. Huwag kang mag-alala. Manatili ka sa opisina mo at huwag kang lalabas. Ako na ang bahala. Makalipas ang 5 minuto, umalinggaw ang boses ni Gabriel sa intercom ng buong gusali. Tinatawag niya ang lahat ng empleyado sa pangunahing lobby. Kinailangan ko pa itong gawin. Ang paglisan sa SEFI, ang pag-aayos ng mga huling detalye para sa kaso ni Carmela ay humantong sa pagbisita na ito. Hindi na ito usapin ng kumpanya, kundi personal na pagtatapos. Pumunta ako sa Provincial Detention Center, hindi sa Maynila. Sa isang maliit na silid, sa harap ng mga makakapal na rehas, naroon si Ramon. Hindi na siya ang matikas na lalaking nagpanggap na kailangan ko. Ang uniforme niya ay maluwag. Ang buhok niya ay kalbo na. Ang mga mata niya, na dati ay nag-aalab sa akin, ay ngayon ay walang laman, parang 2 bato sa ilalim ng dagat. Parang 10 taon ng aming buhay ay biglang natunaw sa loob lang ng 1 linggo. Maria D. Mahina niyang sabi. Hindi ko siya sinagot agad. Hinayaan ko lang siyang magsalita sa katahimikan na ibinigay ko. Naramdaman ko ang pamilyar na sakit, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa alaala ng isang bahay na hindi na akin. Ang bahay kung saan ako nagtanim ng pangarap, ngayon ay pag-aari na ng bangko o ng batas. Ang boses ko ay kasing linaw ng kristal nang magsalita ako. Narito ako para sa huling papeles, Ramon. Ang deed of assignment ng mga natitira mong ari-arian, kasama na ang bahay ng mga magulang mo na ginamit mong kolateral. Hindi ko na inasahan ang anuman mula sa iyo, Maria, sabi niya, halos pabulong. Pero, ang mga magulang ko alam mo bang ginamit ko iyon? Hindi para sa negosyo. Para sa sugal. Para bayaran ang utang na nakuha ni Carmela. Nakiusap siya na tulungan ko siya para sa mga bayarin sa operasyon niya sa Portugal. Nabulag ako sa pangako niyang bilyon. Dito, sa sandaling iyon, ang galit ko ay tila nagbago ng anyo. Hindi na puro puot ang nararamdaman ko. May bahid ng pagkaawa, o marahil, pag-unawa sa uri ng kahinaan na mayroon siya, isang kahinaan na nagdala sa akin sa kinalalagyan ko. Alam ko na, Ramon. Iyon ang dahilan kung bakit nandito ako. Hindi para sa iyo, kundi para sa kanila. Ang mga taong nagpalaki sa iyo na inosente sa lahat ng ito. Ano nang gagawin mo? Tanong niya, may bahid ng pag-asa na ayaw niyang ipakita. Inihanda ko ang lahat. Ang pera na nakuha ko mula sa pagbawi ng advance sa Construction Reyes, gagamitin ko iyon para bayaran ang utang sa bangko na nakapangalan sa kanila. Hindi ito pagpapakita ng awa sa iyo. Ito ay pagpapakita na ang pagiging tapat ko ay hindi ko isusuko, kahit pa sa harap ng kasinungalingan mo. Ang aking kilos ay hindi pagpapatawad, kundi pagtatanggal ng bahid sa aking konsensya. Hindi ko kailangang maging kasing dumi nila para manalo.
Kailangan ko lang maging mas matalino. Pipirmahan mo ang transfer of shares ng Construction Reyes sa akin para mabawasan ang kasong misappropriation mo. Kapalit nito, ang bahay ng mga magulang mo ay mananatiling kanila. Wala nang magiging problema sila sa gig, Ramon. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya, mula sa pagiging mapagpanggap na matapang, naging isang batang umiiyak na humihingi ng tulong. Siya ay humina, at sa sandaling iyon, naramdaman kong natapos na ang isang bahagi ng aking pagdurusa. Ang pakikipaglaban ko ay hindi para bumalik sa kanya, kundi para patunayan na ang aking dating buhay ay maihalaga pa rin kahit hindi na sa kanya. Kinailangan kong bumitaw sa sakit na ito para hindi na ito kumapit pa sa akin. Pirmahan mo na, sabi ko, inilabas ang mga dokumento. Ang kilos na ito ay hindi pag-ibig. Ito ay isang transaksyon, isang settlement para sa 10 taon ng pagpapanggap. Habang pinipirmahan niya ito, naramdaman ko ang bigat. Ang tagumpay na ito ay hindi kumpleto. May bahagi ng aking sarili na nalibing kasama ng mga taon na iyon. Kailangan kong maging matibay. Hindi ako narito para makipag-usap ng matagal. Pagkatapos niyang pumirma, tumayo ako. Magpakabuti ka na, Ramon. Ang mga magulang mo ay hindi karapat-dapat sa kasalanan mo. Hindi na ako lumingon pa. Ang pag-alis ko ay mas mabilis kaysa sa pagdating ko. Sa labas, naghihintay si Gabriel. Nang makita niya ang aking mukha, alam niyang may nangyari. Ang amoy ng aftershave niya ay bumalot sa akin, amoy ng bagong simula kahit pa may sugat pa ang nakaraan. Ang biyahe patungong Batangas ay mahaba. Hindi ako sanay na paupo-upo lang sa likod ng kotse habang may nagmamaneho. Dati, ako ang naghahanda ng almusal ni Ramon bago ako magmadaling umalis para magtrabaho. Ngayon, si Amy Gabriel ang nagpapatakbo ng lahat at ako, ang tanging pinapansin ay ang aking paghinga. Nang makarating kami sa maliit na bayan, sa bahay ng mga magulang ni Ramon, hindi ko alam kung ano ang aasahan ko. Baka galit sila. Baka sinisisi nila ako. Pero nang buksan ni Tatay Francisco ang kalawangin na gate, ang gate na dati ay halos hindi ko maipihit noong kami pa ang nagbibisita tuwing Pasko, sumalubong siya sa akin na may ngiti. Maria, anak, bakit hindi ka nagpahatid ng text? Pinaghahandaan ka namin ng tapsilog. Pumasok kami. Si Nanay Ana, ang aking dating biyenan, ay halos hindi na makita dahil sa mga katandaan. Pero nang makita niya ako, niyakap niya ako, mahigpit. Ang amoy niya ay amoy ng ambon at amoy ng kanin. Anak, napakapayat mo. Hindi ka ba pinapakain ng asawa mong si Ramon? Humigpit ang yakap niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ko kay Ramon ay tila naging maliliit na bato na unti-unting naglalaho sa ilalim ng malaking dagat ng pagmamahal ng mga magulang niya. Hindi nila alam ang diborsyo. Hindi nila alam ang tungkol kay Carmela. Para sa kanila, ako pa rin ang manugang nilang magaling magluto at maglinis. Umupo kami sa lumang sala na puno ng mga litrato. Naroon ang litrato namin noong kasal namin. Kami ni Ramon, mukhang bagong kasal, napaka-inosente. Parang mga bata na naglalaro ng bahay-bahayan. Tumingin ako kay Gabriel na tahimik na nakikinig sa kwento ni Tatay Francisco tungkol sa ani ng palay. Hindi siya nagpapakita ng pagkasuklam. Walang pagmamataas. Kahit anong tingin ko sa kanya, business associate lang talaga siya. Pero dito, sa simpleng silid na ito, nakita ko ang pagkakaiba. Si Ramon at Carmela, ang kanilang kasakiman ay binalot ang lahat sa kasinungalingan. Ang dalawang matatandang ito, pinoprotektahan ang kanilang apo sa kabila ng lahat ng kamalian nito. Maria, tawag sa akin ni Nanay Ana, habang inaabot ang isang basong malamig na sagot gulaman. Huwag mong hayaang maging malungkot ka dyan sa Maynila dahil lang sa trabaho. Tandaan mo, ang pamilya, kahit gaano kagulo, ay dapat laging unahin. Ang mga salitang iyon ay tumago sa akin. Ako, na nagsakripisyo ng pamilya para sa trabaho ni Ramon, ngayon ay sinasabihan ng inang hindi ko pa niya tunay na ina,
tungkol sa halaga ng pamilya. Tiningnan ko si Gabriel. Ang mata niya ay nagpapakita ng pag-unawa. Alam niyang mahirap ito para sa akin. Nang matapos kaming magtanghalian, isang simpleng pansit at isda, alam kong kailangan na naming umalis bago pa nila tuluyang tanungin kung nasaan si Ramon. Habang nagpapaalam kami, niyakap ulit ako ni Nanay Ana, mahigpit na mahigpit. Mag-ingat ka, anak. Sana maging masaya ka ulit. Hindi para sa amin, kundi para sa sarili mo. Nang makabalik kami sa sasakyan, tahimik lang ako. Ang mga bulaklak na itinanim ni Nanay Ana sa bakuran ay may amoy na hindi ko malilimutan. Hindi ito ang amoy ng tagumpay, ito ay amoy ng panghihinayang. Ang pagmamahal na walang kondisyon ay masakit dahil alam mong hindi ito ibinigay sa iyo ng tama noon. Napatingin ako sa labas. Umuulan na naman ng mahina. Ang init ng bahay ay umalis sa katawan ko, napalitan ng lamig. Ang bigat ng damdamin ko. Pakiramdam ko, kailangan kong mag-iwan ng marka na hindi ko kailanman magagawa kay Ramon. Kailangan kong magpatuloy, hindi lang para sa hustisya, kundi para rin sa aking sariling pagpapagaling. Kung patuloy pa rin kayong nakikinig sa akin, sa mga bulong na ito na dala ng pagod at ng nakaraan, paki-comment ng isa sa baba. Ang inyong presensya, ang inyong pakikinig, ay malaking tulong para tuluyin ko ang kwentong ito. Kailangan ko ng patunay na hindi ako nag-iisa sa pagharap sa mga alaala. Bumalik kami sa Maynila nang halos hindi nagsasalita. Ang katahimikan namin ni Gabriel ay hindi na parang kontrata, ito ay parang paggalang sa pagod ng isa't isa. Pero sa bawat metro na nilalakbay namin palayo sa Batangas, lalong lumalaki ang katanungan sa isip ko, kaya ko bang magsimula ulit o dadalhin ko lang ang baggage na ito sa susunod na kabanata? Ang init ng yakap ni Nanay Ana ay nanatili sa damit ko, isang paalala na may mabuti pa ring natitira sa mundong sinira ni Ramon. Pagkatapos ng mga sumunod na linggo, ang mga malalaking problema ay nagsimulang maglaho, isa-isa. Si Carmela, salamat sa ebidensya mula sa librong nakuha namin, ay naharap na sa mga investigation. Si Ramon, sa wakas, ay nagpasiya na harapin ang kanyang mga pagkakamali, lalo na nang makita niyang ang kanyang mga magulang ay ligtas mula sa utang. Ang aking trabaho sa FESI, bilang CA, ay tila naging mas madali o marahil mas totoo. Wala nang nagtatangkaing dayain ako. Ang dating mga bulong sa koridor ay napalitan ng tahimik na paggalang. Ang aking tungkulin ay tapos na. Ang aking misyon ay natupad. Kaya't, tulad ng sinabi ko kay Gabriel, matapos naming ayusin ang huling multa sa GIS, kailangan ko nang maghanda para sa susunod na yugto. MF De Leon, sabi ko noon, habang nakatayo sa labas ng kanyang opisina sa ika-30 palapag. Ang opisina niya ay napakalaki, mas malaki pa sa dating bahay namin. Parang isang opisina sa isang pelikula, pero ngayon, wala nang pakiwari ang laki nito sa akin. Nahanap ko na ang kapangyarihan ko, hindi ko na kailangan ang kanyang bubong. Tapos na ang kontrata. Naibalik ang pera. Ang mga kaso ay nasa tamang proseso na. Magbibitiw na po ako bilang inyong CA at bilang asawa. Noong araw na iyon, inihanda ko ang lahat. Isang simpleng sobre, maputi, naglalaman ng aking resignation letter at, higit sa lahat, ang formal na request for annulment, isang mutuo agreement na ako ang nagpasimula. Naglakad ako papunta sa opisina niya nang hindi nag-ikot, hindi humihinga ng malalim. Kailangan kong maging matatag. Sa loob, abala siya sa isang video conference. Nag-iwan ako ng senyas gamit ang kamay ko na maghihintay siya. Tinitigan ko siya. Ang kanyang focus, ang kanyang talino. Ang taong ito, na ang pagkakakilala ko ay isang kasunduan, ay ang tanging tao na nagbigay sa akin ng puwang para maging matalino ulit. Napagtanto ko na mas hihintayin ko ang kanyang tawa, kaysa sa anumang matatamis na salita. Nang matapos ang meeting, lumapit siya, nakangiti. Ano nang mayroon, Maria? May nakita ka na bang susunod na magnanakaw? Inilapag ko ang sobre sa mesa niya.
Ang puting papel ay tila isang matinding paghamon sa kanyang matibay na business world. Wala na po. Hinihinto ko na ang kontrata. Tinitigan niya ang sobre, hindi niya ito kinuha. Binaliktad niya lang ito sa kamay niya. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya. Ano ito? Ang boses niya ay hindi na corporate. Puno ng pagtataka. Ang divorce papers po. Naganap na ang layunin ng kasunduan natin. Wala na akong karapatan na pigilan kayo sa paghahanap ng taong tunay na magmamahal sa inyo, hindi dahil sa trabaho. Talaga bang gusto mo nang umalis? Tanong niya, ang boses ay mababa. Hindi ko nagugustuhing abusuhin ang kabaitan ninyo. May sapat na akong pera para mabuhay ng maayos. Kailangan kong hanapin ang sarili ko, Jim De Leon. Hanapin ang Maria bago siya naging bahagi ng FESI. Tumayo ako, hindi naglakas loob na tingnan siya ng matagal. Inayos ko na ang mga gamit ko sa summer house. Salamat sa lahat. Paalam na. Humarap ako sa pinto, naghihintay, umaasa na pigilan niya ako. Umaasa na sana ay mailalabas na pangako sa bibig niya. Pero ang tanging narinig ko ay ang katahimikan sa opisina. Nang isara ko ang pinto, saka lang tumulo ang mga luha ko. Hindi luha ng pagkabigo, kundi luha ng takot. Takot na baka sa pag-alis ko, nawala na ang tanging tunay na tahanan na nakuha ko matapos sirain ang unang tahanan ko. 3 araw ang lumipas. Tahimik ang dating apartment ko. Walang file na kailangang i-check, walang tawag mula sa bangko, pero pakiramdam ko ay may kulang. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay nang wala ang pressure ng FESI. O wala ang presensya ni Gabriel na laging nagpapaalala na may mas mataas pa kaysa sa simpleng pag-survive. Sa ika-4 na hapon, tumunog ang doorbell. Hindi ko inaasahan. Pagbukas ko, si Gabriel iyon, nakatayo pa rin sa pinto, hindi man lang nag-abiso. Walang dala, walang bodyguard. Tanging siya lang. Ano ang ginagawa mo rito? Pinirmahan mo na ba? Tanong ko, hindi ko mapigilan ang kaba sa boses ko. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang resignation letter at annulment papers mula sa bulsa niya. Sa harap ko, dahan-dahan, pinilas niya ito sa gitna. Ang tunog ng punit na papel ay malakas sa tahimik kong hallway. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko, nanlalaki ang mata. Kinakansela ko ang resignation mo, sabi niya, kalmado. Bilang presidente, hindi ko inaaprubahan ang resignation ng pinakamahusay kong empleyado. At higit sa lahat, hindi ako pumapayag sa diborsyo. Napahilig ako sa pader. Pero, Gabriel, kasunduan lang iyon. Natapos na ang tungkulin ko. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman ko ang init ng katawan niya. Hindi siya nakakaabuso, pero ang presensya niya ay nagpaparamdam sa akin na hindi ako makatakas. Para sa akin, Maria, iyon pa rin ang pinakamahusay na kontrata. Walang biro. Kailangan kita. Hindi ko kayang pamahalaan ang lahat ng ito ng mag-isa. Ang mga balance sheet ay patuloy na lumalaki, ang mga empleyado ay libo-libo. Sino ang pagkakatiwalaan ko na kayang tingnan ang bawat sulok ng kumpanya na hindi ko kailangang bantayan? Sino ang mapagkakatiwalaan kong magsasabi sa akin ng katotohanan kahit masakit? Ang mga mata niya ay matindi. Hindi ko nakita ang short na pinag-uusapan ng lahat. Nakita ko ang isang lalaking pagod sa pagiging nag-iisa kahit pa napapalibutan ng yaman. Maaari akong kumuha ng ibang CA, mahina kong sabi. Pero hindi ako makakahanap ng ibang asawa. Ang mga salitang iyon ay tumago sa lahat ng aking pader. Hindi niya kailangan ng isang trophy wife. Kailangan niya ng isang partner na kasing tapang at kasing talino niya. Ang pinakamahusay na kontrata ay ang gusto ng dalawang partido na i-renew habang buhay. Gusto kong i-renew ang kontratang ito, Maria. Indefinite term. Bawat benepisyo, 50-50. Ang mga panganib, ako ang bahala. Ang paglalahad niya ay ang pinaka-praktikal at hindi romantiko na proposal na narinig ko.
Pero ang bigat ng commitment na iyon, ang pagkilala sa aking halaga bilang kasama, ay mas tumibok sa aking puso kaysa sa anumang matatamis na salita. Hindi niya sinabing mahal niya ako, pero kinumpirma niya ang aking lugar, ang aking hindi mapapalitang posisyon sa kanyang buhay. Umiti ako, isang ngiti na totoo, walang bahid ng pagpapanggap o paghihiganti. Matalino ka, Gabriel. Nakakuha ka ng CE at asawa ng hindi na kailangan ng headhunter. Sumilay ang isang bihira, kumikinang nangiti sa kanya. Ako ay isang investor, Maria. Hindi ko hahayaan na makawala ang pinakamagandang negosyo sa buhay ko. Yumuko siya at hinalikan ako sa noo. Umuwi ka na. Malamig ang bahay kapag wala ka at hindi ako makatulog. Lumapit ako sa kanya. Ang pag-alis ko ay hindi na pagtakas, ito ay pagbabalik sa isang lugar kung saan ako ay kailangan. Hindi na ako kailangang magpanggap. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan kung saan ang FESU ay hindi na naging isang battlefield, kundi isang lugar na puno ng pagbabago na pinamunuan ko. Ang mga araw ay naging mas makabuluhan. Hindi na ako nagtatrabaho dahil sa galit, kundi dahil sa purpose. Sa araw ng paglilitis, umupo ako sa tabi ni Gabriel, sa pinakaharap. Ang mga mata ko ay nakatuon sa mga taong nasa stand, si Carmela at Ramon. Hindi sila nagtinginan. Si Carmela, tila mabilis na tumanda, ay pinipilit pa ring itanggi ang lahat. Si Ramon naman, nakayuko, tila isang taong naghihintay na lang ng hatol na matagal na niyang inaasahan. Narinig ko ang mga salita ng hukom. Ang hatol para kay Carmela ay mahaba, matindi. Ang mga billions of pesos na gusto niyang ipuslit palabas ng bansa, ang paggamit niya sa kumpanya bilang instrumento. Ang kagalakan sana na dapat kong maramdaman ay hindi dumating. Ang naramdaman ko lang ay lamig. Ang hustisya ay naipataw. Ngunit ang presyo nito ay ang alaala ng pag-iisa ko, ang paghahanap ng ebidensya sa dilim, at ang pagkasira ng mga pangarap, kahit pa ang pangarap na iyon ay maliit lang, tulad ng simpleng hapagkainan kasama si Ramon noon. Nang sabihin ang hatol kay Ramon, medyo mas maikli, dahil sa kanyang kooperasyon, pakiramdam ko ay bahagyang guminhawa ang dibdib ko. Hindi para sa kanya, kundi dahil alam kong hindi na siya magiging banta sa mga magulang niya. Nang lumabas kami sa korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Pero hindi ako naging masaya. Contented, marahil. May kapayapaan dahil tapos na ang laban. Kinuha ni Gabriel ang kamay ko, hindi na parang partner, kundi parang asawa. Tapos na ba talaga, Maria? Tanong niya. Gabriel. Tapos na ang lahat ng gyera. Pero sa isip ko, hindi ko pa lubos na naisisiwalat ang damdamin. Ang galit at sakit ay hindi basta-basta napapalitan ng bagong pangalan sa marriage certificate. Pagdating namin sa bahay, tahimik. Nag-order kami ng hapunan. Hindi ako nagluto. Hindi na ako nag-aalala sa mga reports ng linggo. Gusto kong magpahinga na lang, bulong ko. Hindi na ako nagtangkang magpanggap na malakas. Sige, sagot ni Gabriel, hinayaan na kong mag-isa. Sa isang sulok ng sala, tinitigan ko ang isang lumang litrato na dinala ko mula sa lumang bahay, kami ni Ramon noong kasal. Mga ngiti na parang panlalait na ngayon. Doon ko naramdaman ang bigat ng bawat taon na ibinigay ko. Ito ang cost ng pagiging tapat sa maling tao. Nang gabing iyon, habang nakatingin sa dilim ng skyline ng Maynila mula sa bintana ng aming silid, naramdaman ko ang yakap ni Gabriel mula sa likod ko. Walang salita. Hindi niya tinanong kung masaya ako o kung nagagalit pa rin ako. Tanging yakap lang. Sana, Gaby, mahina kong sinabi, gamit ang nickname na unti-unti nang nagiging natural sa aking bibig. Sana, ang lahat ng ito, ang lahat ng gulo at pagsubok ay maging simula ng isang tahimik na buhay para sa atin. Isang buhay na walang pananakot, walang sikreto. Hindi siya sumagot agad. Hinalikan niya lang ang tuktok ng ulo ko. Gagawin ko ang lahat para maging tahimik ang mundo mo, Maria. Hindi ako tulad nila.
Tumingin ako sa kanya. Hindi na ako naghanap ng love na sinasabi sa mga telenovela. Ang nahanap ko ay reliability, respect, at shared vision. Ang gabi ay mahaba at ang aming pag-uusap ay halos wala. Ngunit sa katahimikan na iyon, may naramdaman akong pag-asa. Ang kwentong ito, na nagsimula sa isang matinding pagtataksil, ay nagtapos hindi sa isang malaking selebrasyon, kundi sa isang simpleng paghinga ng kapayapaan. Bawat isa sa atin, ang mga nakinig, ay may sariling bitbit na aral. Ang iba ay tungkol sa mga magulang na nag-aalala. Ang iba ay tungkol sa mga anak na nagkamali. At para sa akin, ito ay tungkol sa pag-alam na ang pinakamahusay na investment ay ang sarili mong pagkatao. Matapos ang lahat, nanatili ako. Hindi bilang survivor, kundi bilang partner. At iyon, sa aking pananaw, ay higit pa sa sapat. Sa pagtatapos ng kwentong ito, alam kong bawat isa sa atin ay may bitbit na sariling aral na nakuha. Marahil may nakita kayong kapintasan ng isang asawa, o baka naman nakita ninyo ang sarili ninyong katatagan sa gitna ng unos. Ang buhay talaga nga naman ay hindi laging patas. Pero ang ating reaksyon sa kawalang katarungan, iyon ang nagdidikta kung sino tayo. Sana, ang tahimik na pag-aksyon na nakita ninyo ay nagbigay ng kahit kaunting kapanatagan sa inyong puso. Kung pakiramdam ninyo ay mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong sariling karanasan, sa mga sandaling kailangan ninyong maging matapang para sa sarili, huwag ninyong itago iyon. Ang bawat kwento ay nagbibigay lakas sa iba. Kung kayo ay nanatili sa akin hanggang sa huling hininga ng istoryang ito, hayaan ninyong malaman ko na hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Hindi kailangan ng ingay. Kailangan lang ng mga kasabay. Kung patuloy ninyo akong bibigyan ng pagkakataon na magkwento sa inyo ng mga ganitong lihim na bahagi ng buhay, maaari ninyong sundan ang mga kwentong ito sa tahimik na ganti. Ang inyong patuloy na pakikinig ay ang pinakamagandang kumpirmasyon na may kabuluhan pa rin ang mga karanasan, maging ito ay masakit man. Salamat sa inyong pag-unawa. Paalam muna. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.